everyone! Blessed Sunday! Ayan. Time check po is, wait lang, anong oras na ba? Maya-maya, nagpatak dyan sa baba yung phone. Ano po? I'm here at 7th floor po. Ayan, time check is 5:30 in the afternoon. At nagpa-fog po yung aking salamin kasi galing po ako sa lamig. And then nagpunta po ako dito sa balcony ng aking kapatid. Ayan po yung view from 7th floor. Ito pong tapat natin is Asiana Grand Hotel. Last year, so may 1 year na po yan, last July, kasi nag-stay po ako dito sa kapatid ko ng 1 week after po ng aking Sharjah life for 6 years. And then habang dito na ako naghanap ng another job, stay po tayo dito. Ginagawa pa po yung Asiana Grand Hotel na yan. Ayan po siya, oh. It's like Chinese hotel kasi po yung kanya pong style is like a Chinese one, like Mandarin Hotel. Ayan po. So nakakatuwa pong pagmasdan ang kapaligiran dito po kasi maganda kasi meron po silang sariling car park. Hindi po gaya sa atin na minsan po kasi may mga sasakyan tayo na wala po tayong parking space. Dito po kapag may sasakyan ka, mayroon pong allowable na car park para po sa mga may mga sasakyan. Kaya kung makikita nyo po, organized, malinis, hindi po yung kung saan-saan ka na lang magpa-park. Ayan guys, ayan na po yung main road. Dito po tayo galing. Yan, dyan po ako nang galing kanina. Ayan, mamaya po lalakbayin natin yan. And then last, I think September 24, almost 3 weeks ago po, doon naman po tayo nagpunta. Umattend po ako ng birthday party ni Tita Rose sa Cake Delicious. Walking distance lang po from here. Dito po tayo nanggaling sa part na to. And then dire-diretso po tayo doon. Ayan na po ang kahabaan ng Alriga. Ayan, kung makikita nyo, busy po ang street na yan. At eto pong tapat na to, yan po yung Almaya. Yan, nagkaroon din po ng event dyan ng kapatid ko. So, ayan po yung buhay OFW. Yung, ang akala ng iba, mag-post ka lang ng magaganda, mag-post ka lang ng masasarap na food, madatong ka na. Hindi po. Siyempre, kinakailangan mo pong mag-survive kasi ikaw lang naman yung tutulong sa sarili mo. Buti nga po may kapatid ako dito, so kahit na-homesick ako, nawawala po yung pagod at homesick natin kasi may napapagsabihan ako ng mga problems natin, ganan. Enjoy lang. At minsan po kasi kapag hindi ko agad nakokontak ang family ko kasi nga po busy rin, may work din po ang aking asawa. And then ang anak ko naman po is busy kasi student pa po siya. Ayan, kapatid ko lang po yung pinupuntahan ko dito, kapatid ko lang po yung mini-message ko. And then yung po mga kapatid ko din sa atin. Huwag pong sabihin ng iba na OFW ka is mayaman ka, hindi po. Mayaman po siguro yung iba na malalaki yung sweldo. Mga nag-o-office, mga bank account, yan, ganan, mga manager. Pag po regular employee lang tayo, kung hindi ka pa po hahanap ng paraan para madagdagan yung sahod mo, mahirap po. Lalo na pag umuupa ka pa ng room, sarili mo yung pagkain, napakahirap po. Yung pong sweldo mo for 1 month, hindi po sasapat yun. Kaya dapat meron ka rin sariling diskarte sa buhay. Ayan. Yun lang po yung hindi alam ng iba. Not all OFWs have a big salary. It depends po. Pero yung sa atin po is minimum naman. Okay na rin po yun kasi hindi nyo naman po kikitain kung sa Pilipinas tayo mag-work. Ayan, na-share ko lang po yung buhay OFW kasi meron po akong mga napapanood na mga videos ng ibang mga YouTuber natin na maganda pa pag nasa abroad ka. Okay lang po, maganda po pag nasa abroad. Kasi nga po, number 1, yung sahod po dito, hindi mo po siya masasahod sa Pilipinas. Ang sumasahod po sa Pilipinas ng bracket ng sinasahod namin dito is mga managerial, nasa mga managerial position lang po. Dito po, masipag ka lang, dumiskarte ka lang, madadagdagan din po yung income mo. Pero kapag halimbawa po na
Yung kung ang tatanungin nyo is minimum salary, it will be equivalent to 1,500. So, nasa 20k din po siya. Okay na po siya. Mas maganda po kumpara sa Pilipinas. Ang hirap lang po pag OFW ka is yung homesick. Yun po yung number 1 na talagang dapat mong labanan. At wag pong mamon, pusong mamon. Dapat po wala po kayong pusong mamon kasi mahirap po. Yun nga po, kapag nakasakit ka, sarili mo yung gagamot sa'yo. Kailangan mong kumilos kahit may sakit. Kahit hindi ka pala inom ng gamot, kailangan mo talagang uminom, mag-vitamins. Ayan, at pipilitin mong laging magkaroon ka ng mask na yung pinakamaganda mong smile. Yan po yung dapat mong ipapakita sa lahat, na masaya ka dahil ginusto mo yan. Yun nga po yung nagsasabi na, aba, ay ginusto mo mag-abroad, wala namang pumilit sa iyo, diga. Yun po yung totoo. Syempre, gusto po natin pumunta ng abroad para po sa family natin. To be honest po, I'm here 8 years in Dubai. Pero, wala pa rin po akong ipon. Kasi mahirap naman po. Syempre, kailangan mo rin gumastos for your food. Tiyaga nga lang. Darating din yung time na mararating din po natin yung minimithi natin. So, thankful lang po ako dahil everyday gumigising tayo, malakas tayo. Minsan nakakasakit pero mabilis lang naman po gumagaling. Basta laban lang po talaga, as in laban lang sa dagok ng buhay. Maging matatag lang, magdasal, number 1 po yun, kakapit ka sa Panginoon, magkaroon ng positibo, magandang positibo ang ating buhay. Kahit po maraming isipin, kahit po everyday, hindi naman po pare-pareho ang mood natin. Syempre, yung mga employer natin, hindi po pare-pareho ay nasa good mood. Yung pong mga taong nakakasalamuhan natin, hindi rin po pare-pareho ang ugali na madali pong sakyan. Meron pong iba na ang hirap-hirap pong ispilengin. Pero part po yun ng buhay OFW. So, kailangan po maging matatag at maging masaya. Yun nga po yung sinasabi nila na smile ka lang, happy lang. Tanggalin yung stress, wag magpa-apekto sa mga negative vibes. Yun po yung number 1 na dapat natin gawin. At maging masaya. Yung maging kontento po tayo sa buhay na meron tayo. Huwag po tayong sasagasa ng ibang tao. Kung sakali po na may gumagawa sa atin ng hindi mabuti, pabayaan na lang po natin sila. Doon po sila masaya. May karma naman po. Ang Lord na po yung bahalang magbalik ng lahat ng pagod, ng lahat ng pasakit na nararamdaman mo. Basta tayo po sa sarili natin, honest po tayo. Ginagawa po natin ang dapat nating gawin at hindi po tayo nangaapak ng mga tao. So, parang dito rin po sa ating YouTube channel, i-follow po natin yung mga taong nagpa-follow or i-subscribe din po natin yung mga taong nagsusubscribe sa atin. Pasalamat po tayo sa kanila. Ako po ay humihingi ng paumanhin sa lahat po ng mga nag-subscribe sa akin na hindi ko pa po nababalikan. Sana naman po pakiintay nyo. Marami po tayong trabaho at minsan po pag may extra time, itutulog mo na lang siya, ganan. At yung time na dapat bibigyan mo rin po ng oras ang pamilya mo. Kasi po, sana po wag po natin gawin na yung kapag hindi mo siya nakitang nag-subscribe, agad-agad i-unsubscribe. Wag naman pong ganon. Sana lang, intayin nyo po kasi pinipilit naman po natin na lahat po ng nagpunta sa ating mga channel is mabalikan po natin. Ayun lang po, nagpapasalamat po akong muli sa lahat ng mga taong palagi po na nandito sa aking channel at nanonood at nagko-comment sa mga videos ko. Number 1 po, Raul GTV, G-Top TV, Princess Freya, Caviteño Farmer, Ban 09 Duel, Primitive #Balsor, Jam Backpacker or Jan Backpacker. Syempre ang asawa ko Liobit Art, ang anak ko Bea Racy Liobit. Sa lahat-lahat po ng mga hindi ko na-mention, alam niyo po kung sino kayo from the bottom of my heart. Very thankful po ako dahil hindi niyo po ako pinababayaan. Triple S Reality, Pinoy Swiss Abroad, Miss Jules Channel, tawag dito si Ma'am Lilibet,
Jesus Christ Love and Care Ministry, Shelban TV, Chef Tot, Jusela in Hong Kong, and then Konyang ng Hong Kong. May isa pa. Teka lang. Basta lahat po, kilala nyo na po kung sino-sino kayo. Maraming pong salamat sa palagi nyong pagtulong sa aking channel. At I do hope wag po kayo magsawa. Wag po muna kayo magsasawa. Babalikan ko po kayo talaga, promise. Ayan. Thank you all so much. Si Sel Evans Vlog. Ayan. Ayan po yung mga legit at talaga pong hindi nagsasawang tumulong. Chris TV, Davidas TV, and Official TV. Sino pa ba? Marami pa, wala po akong kopya. Basta yung taus-pusong pasasalamat ko po sa inyong lahat. At muli po, kudos po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo palagi. Until here, and God bless you all. Please, don't forget to subscribe on my YouTube channel sa lahat po na hindi pa nakaka-subscribe. At mega loud shoutout din nga po pala kay ayan yung nanood kanina ng aking live. I forgot. But alam mo na kung sino ka. I love you all so much. Jekoy Valdez, hi. Mega love shout out sa inyong lahat. God bless everyone.